sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin, ito po si Coach Bukbok. Oy, kayong mga tali-talinuhan na BBM vloggers, no? Alam nyo, pwede nyong atakihin yung mga dating Pangulo, no? Pero igalang nyo naman. Dating Pangulo ng Pilipinas yan, tawag mo si Digong. Mambabastos ka na rin lang, wala ka pang originality. O, kilala nyo itong sinasabi ko, si Coach Bukbok. Kaya tawag ko na sa'yo ngayon, di na rin kita igagalang, Coach Bukbok ka na rin. Presidente ng Pilipinas, si Digong ang tawag mo, si Digong, XI. Kung di ba, yan, ganyan po. Tignan niyo yung panawagan ng Pangulo ng Pilipinas, oh. Bagong Pilipinas. Yan ba yung natutunan mo sa speech ni Pangulong Marcos? Ha? Si Digong ang dapat itawag sa dating Pangulo ng Pilipinas. Si Digong. Mang-insulto ka na rin lang, hindi ka pa naging original. Gaya-gaya ka pa kay Maudigs, kay Maravillas. Coach Bukbok, mula ngayon, Coach Bukbok ang tawag ko sa iyo. Nalalaman ka pang coach. Ano ka? Coach ka ng volleyball o Jolen? Tigil-tigilan nyo nga kami. Tigil-tigilan nyo nga kami ng pag-astang matatalino kayo. Okay. Magandang araw sa atin lahat. Yan po. Bibirahin natin ng katangahan niyang Coach Bukbok na yan. Kala mo, talino mo. Puta, papakita ko ngayon kung gaano kakabugok. Ayaw ko kayong patulan eh. Kaya lang sobra-sobra na pambabastos nyo. Sobra-sobra pambabastos nyo sa Pangulo ng Pilipinas dati. Mga pag pinatulan mo naman, ngal-ngalin. Wala namang mga kakayahan niyang. Akala mo naman, ang galing-galing. Akala mo naman, ano ka? Akala mo naman, napakatapang mo. Kung sabihan mong duwag yung dating Pangulo tsaka si Mayor Baste. Talaga, matapang ka? Nanggigigil ako sa mga to eh. Okay. Ngayon lang natin sasagutin yan. Ayaw kasi natin pasikatin dapat eh. Kaya lang, sobra-sobra na kayo mang-insulto sa Pangulo namin. Yan, tignan mo yung pagmumukha mo. Ikaskas mo muna bago ka Okay, pag-usapan po natin to, no? Tsaka yung iba pang balita. Unahin na natin tong tukmul na to. Alam mo, Coach Bukbok, no? Yung pamagat niya lang eh. Sabihin nyo ba, pinanood ko yan? Hindi ako manunood yan. Nakakaantok yan eh. Kung sa boxing may pausalud, sa politics po meron yan. 3 minuto ka lang makinig dyan at tulog ka na eh. Wala namang katuturan mag-vlogs. Wala kang katuturan. Nagkataon lang na wala na natira dyan sa mga vlogger. Kaya pinagtsatsagaan ka na lang ng mga BBM vlogger. Mga BBM supporter. Alam nyo, ang wag nyong kalimutan, yung ginamit nyong Pangulo noon, nakilala ko thank you very much, Stars, kay Kuya Eagle Ben. Alam nyo, nakilala ko kayo, nagsisimula, yung mga bago pa tayo pare-pareho. Puta, Duterte kayo eh, Duterte vlogger kayo eh, no? Andalin nyo na nga bumaliktad, ginamit nyo na nga si Pangulong Duterte, yung kasikatan ni Pangulong Duterte, ginamit nyo na nga, no? Tapos, nung manalo na yung tunay nyong sinusuportahan, okay lang sana na tablahin ninyo. Okay lang na batikusin eh. Igalang nyo naman sa mga tawag. Bukbok. Bobo kang bukbok ka. Ano ka ngayon? Alam mo, papatunayan ko sa yung bobo ka. Hindi kayo pinapatulan dahil ayaw namin kayo magsisikat.
Pero sumobra na kayo hangin. Napunta sa utak yung mga hangin nyo. Coach, saan ka coach? Sa Jolene? Banban ka. Nakakatamad kang panoorin, alam mo ba yun? Yung iba pinanunood ko, pag bago buwanatan, kinakailangan ko munang malaman kung ano yung mga sinabi. Ikaw pamagat pa lang, no? Pamagat pa lang, pwede na kitang banatan. Bakit hindi ako hindi ako manunood sa iyo? Puta, 3 minuto lang ako, tulog na ako sa iyo. Nakakaantok ka, Brad. Ang katotohanan niyan, akala mo matalino ka, binabasa mo lang yung dyaryo eh. Binabasa mo yung mga sinasabi mo. Ganun ka kabugok. Hindi mo maintindihan pag wala kang basahin. Research yun? Ganun ang research? O sige, papakita ko sa iyo yung research mo. Una, bakit mo tatawaging si Digong si Tatay Digong? Presidente ng Pilipinas yan. Alam mo ba yun na pambabastos yun? Hanggang ngayon, kahit na hindi humiwalay na kami riyan sa unit team na yan, hanggang ngayon ang tawag ko kay Marcos, kay President Marcos, PBBM. Alam mo kung bakit? May aral ako eh. Ikaw, sinabi mong may aral ka, pinagmamalaki mo nangyayari sa buhay mo, pero nakalimutan mo yung very basic, gumalang, lalo na sa taong nagpakilala sa iyo. Kung hindi nyo ginamit, eto katotohanan, kung hindi nyo ginamit si Tatay Digong nung kayo ay nagbablog, wala kayo ngayon. Lahat kayo. Duterte, vlogger kayo nakilala. Akala namin Duterte kayo. Ikaw, Coach Bukbok, bastos ka. Bakit mo tatawaging si Digong si Tatay Digong? Anong karapatan mo mambastos ng dating presidente? Sasabihin niya, no? Hindi ko naman binabastos. Utot mo. Hindi mo alam, no? O, sige. Duwag daw. Naduwag daw. Nasan daw sila Tatay Digong? Nasan daw si bayaan mo, titignan ko yung mga pamagat mo. Pamagat lang, di mo ko mapapanood sa'yo dahil nakakaantok ka. Gamot ka sa insomnia, alam mo ba yun? Yung vlogs mo para sa may insomnia. Kaya marami nanonood sa iyo, no? Maraming mga BBM supporter na hindi dalawin ng antok. Sa ikaw ang pinanunood, tulog agad. Hindi ko masasabi yan sa ibang vlogger. Yung ibang BBM vlogger nakakatuwa eh. Nakakalibang eh. Ikaw nakakaantok ka. Real talk tayo. Ayokong bastusin kayo eh. Ayoko ipakita sa mundo kung ano yung kakayahan nyo sa utak eh. Pero, dahil bastos kang bukbok ka, Coach Bukbok, meron ba namang pangalan, Coach Bukbok? Ano ka? Coach Jaworski? Coach? Okay. Pangalan mo pa lang, ang corny na eh. Naduwag daw si Baste at saka si Tatay Digong sa pamagat. Ewan ko kung ano laman, wala akong balak panoorin. Minsan kung pinagtiyagaan niya, puta nakatulog ako, sabi ko. Mga unang sentence pa lang niya, tatawa agad ng walang katuturan. Tapos na ba? Expose natin yung mga tokmol na yan. Kung hindi mo pa alam, dahil may kahinaan ka sa utak, si President Marcos, presidente din siya ng Davao. Alam mo ba yun? Matagal na nang hinihintay siya sa Davao region. No? Matagal na siyang hinihintay. Dahil nasa sakuna. Lingid sa inyong kaalaman, hindi binaha yung Davao dahil sa 51 billion ni Pulong. No? Kaya binaha yung Davao region at Caraga dahil sa shear line at saka low pressure area. Bakit nagpunta ang Pangulo dun? Sinugod niya ba yung mga Duterte? Hindi. Dahil Pangulo siya ng Pilipinas.
Para siguro, hindi niya siguro maintindihan. Mindanao na yun ah. Parte pa ba ng Pilipinas yun? Kaskas mo yung mukha mo muna bago ka mag-vlog. Coach Bukbok, makinig ka. Hindi pumunta doon si Pangulong Marcos para gerahin yung mga Duterte. Bakit mo sasabihin na duwag yung mga Duterte? Talaga, duwag yung mga Duterte? Punta ka sa Davao. Sabihin mo na duwag si Baste. Ewan ko kung ano mangyari sa'yo. Tapang mo, brad ah. Takot kami ah. Takot kami, coach. Napakatapang mo, sinabihan mo yung mga Duterte na duwag. Bakit away bang pinunta ni Pangulong Marcos? Hindi kita sasagutin. Sagutin mo lang to. Away ba pinunta doon? Ha? Away ang pinunta ni Pangulong Marcos sa Davao? Bakit sasabihin mo na duwag yung mga si Digong? Si Digong ang tawag mo? Matapos mong gamitin yung tao sa vlogs mo, vlogger ka ni Digong dati. Coach Bukbok. Bok, 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 bok. Bok, bok, bok. Matapang. Okay. Ang tapang mo. Mga patawang po. Hindi ko sasagutin kung naduwag si Digong tsaka si Baste. Ikaw na magtanong sa Davao. Punta ka ron, sabihin mo, duwag ba mayor nyo? Parang bata, tanga-tanga, tangengot. Utot mo. Meron kang katapat sa boxe si Coach Ricky. Nag-exercise ngayon. Mag-exercise ka na lang. Naturingan kang political vlogger. Hindi. Naduwag daw si Digong. Si Digong po eh. Bakit? Bakit naging si Digong? Gaya-gaya ka kay Maravillas? Nagtitinda ka rin ba ng pampapogi? Mga pagmumukha nyo. Nakakainis kasi. Dalawasin ko kung bastusin nila yung mga Duterte, dalawasin ko eh. Mantalang Duterte vlogger yan nun. I-deny mo na hindi ka Duterte vlogger. Pinaglulukon nyo kami. Hindi ko sasagutin yan. Bahala ka magpaliwanag sa buhay mo. Paliwanag mo sa mga viewers mo kung bakit naging duwag. Nagpunta doon yung presidente dahil presidente siya ng Pilipinas. Baka tanga-tanga ka kasi hindi mo alam, yung Davao, sakop pa rin yun ng Pilipinas. Kalma lang po ako, huwag kayo mag-alala. Normal lang ako. Tinawag mo pang kutsan sarili mo. Hindi ko tuloy nabasa kung sino yung nagpakape. Sino ba yung nagpakape? Thank you very much sa nagpakape. Basahin natin. Minsan lang may nagpakape. Thank you very much po kay Gina Ray na nagbigay sa atin ng 22.99 euros. Yan. Mamaya natin siya pipindutin sa ano. Okay, punta na po tayo sa mga totoong balita. Mga binabalita naman yan. Naduwag si Digong at si Baste. Putang. President Digong yun, hindi si Digong. Alam ko yan, iniinsulto nyo di ba? Pro-China, si Xi Jinping ba yan? Happy New Year. Happy Chinese New Year. Pag ikaw nakita kitang nag-celebrate ka ng Happy Chinese New Year, ako pupunta ako sa Chinatown dahil taon-taon ako naroon. Pero Happy Chinese New Year din sa'yo. Coach Bukbok. Kung makatawag kayo sa Pangulo, parang mga tropa mo ba si Digong? Tawagin mo si Digong. Tapos tawagin mo panduwag. Kailan pa naduwag yung mga Duterte? Sige nga, matapang ka pala eh. Tapang ka ba? Punta ka nga sa Davao, sabihin mo, duwag sila. Away ba pinunta sa tingin nyo? Away ang pinunta ni Pangulong Marcos doon?
Isip-isip din. Basa ka lang kasi ng basa eh. Unawain mo mga binabasa mo. Walang katuturan ng puta. Ikaw walang katuturan yung vlogs mo. Bastos to eh. Huwag kayo mambabastos ng presidente. Pumunta ron si Pangulong Marcos dahil siya po ay presidente ng Pilipinas. Inuulit-ulit ko kasi bugok eh. Akala niya siguro pumunta ron si Pangulong Duterte, naghanap ng away. Kaya naduwag daw si Digong. Si Digong. Kala mo tapang mo eh. Okay, punta na po tayo sa ibang balita. Iwan na natin walang katuturang coach. Ito po, nakakaawa po to si anong pangalan nito? Taga ABS-CBN, si Ina Reformina. Umiiyak. Pinag-resign. Pinag-resign po si Ina Reformina kasi nag-resign po siya sa ABS-CBN. Ang sabi niya nga, for 24 years ako doon sa ABS-CBN, straight yun. Then here comes public service. It was short-lived. Buwan lang daw po sila. Ang problema, siyempre, tatanggapin ka pa ba sa ABS-CBN? Siyempre, ayaw mo naman Ina Reformina sa SMNI, di ba? Baka gusto mo maging researcher ni Badong. O kaya ni Kuts Bukbuk. O, kunin mo to, Kuts. Nakakaawa si Ina Reformina. Pinagpalit niya si ABS-CBN para sa PC undersecretary yata siya ng PCO. Kaya ngayon, welcome to the vlogging world. Vlogger na rin po siya. At malamang sa hindi, isa na rin yan sa mga nabudol. Okay, punta po tayo rito. Expose pa natin ang mga ibang mga kabubuhan dito sa Twitter na dating X na dating Twitter. Ito po, paulit-ulit po to, no? BBM hinarap lahat ng kaso, Pinas and abroad, and he said, kung meron kayong cases sa amin, i-file nyo sa court din namin, harapin namin. Rodrigo, I will never allow myself to answer these whites, Duterte said in December 2019. Ano po masama dun? Gusto niyo sabihin na si Pangulong Marcos, ang gusto niya sabihin, sino ang duwag? At ngak-ngak na ngak-ngak. Oh. Nakita po ninyo, meron po silang kaisahan eh. Alam nyo, binababaan po sila eh. Ito ang kampanya natin ngayon. Duwag yung mga Duterte. Kasi hindi nila maharap yung ICC. Duwag ang mga Duterte talaga. Dalawa na, di ba? Dalawa na yung sabi. Ito po, nagsabi to si GTS. Tama naman yun. Maraming kinaso kay Pangulong Marcos. No? Hinarap nila at marami sila na ipanalo. Ang tanong, may nagkaso ba kay Pangulong Duterte? May matapang na nagkaso kay Pangulong Duterte? Isa lang ang alam ko, dismiss pa. Si Congressman Franz Castro. Wala na pong iba. Direkta kagad sa ICC, di ba? Walang jurisdiction. Ulitin ko sa mga bugok na follower ni PBBM, no? Hindi ko po si Pangulong Marcos, yung mga follower nyo lang po. Safety tayo, safety. Ito po isa pang bugok na follower eh. Sino raw ang duwag? Hindi raw hinaharap ni Duterte yung ICC. Karuwagan na pala ngayon yung hindi ka magpasakop sa mga dayuhan. Yun po ang ibig sabihin nun, no? Hindi nagpapasakop ang Pilipinas sa dayuhan. Dayuhan po yung ICC. Wala po silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Kailan po nawala ang kanilang jurisdiction? Nung umalis tayo. Kailan po yun? Basta nung panahon ni Duterte. Ngayon, pinagtibay ni Pangulong Marcos na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC.
Ibig niyo sabihin kahit walang jurisdiction, susunod tayo sa kanila, hindi po nararapat. Oh, yan inaaralan ko na kayo sa mga kabugukan niyo. Eto po, nako, mabigat 'tong sinabi ni Pangulong Duterte. Hindi ko kailangan si Marcos. Tindi, no? Tapang ni Tatay Digong. Kala ko ba duwag? Tungkol po to sa ICC. Hindi niya po kailangan si Pangulong Marcos sa ICC. Bakit po? Eto, basahin natin. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I'm not asking for his help. O bakit po walang kinalaman si Pangulong Marcos sa ICC? Ito po yun. They started even before him. Tama naman. Sinampa nila yung ICC, hindi pa po Pangulo si Pangulong Marcos. In fact, sinampa nila yan, Pangulo pa si Pangulong Duterte. Kita nyo naman yung paggalang Oy, Coach Bukbok, ganun gumalang. Pangulong Marcos, Pangulong Duterte. Ikaw ang tawag mo si Digong. Gagaya ka na rin lang, wala ka pang originality. Nagpauso niya si Maravillas. Si Maravillas, okay lang yun. Natawagin niya Maudigs kasi makapal mukha nun Yung ganung itsura, nagtitinda ng pampapogi. Anong tawag dun? Makapal ang mukha. Ikaw ba, makapal ba rin ang mukha mo? Kaya gagaya ka ron? May tinitinda ka ba? Ano tinitinda mo? Kaya dapat to sa mga to, barabarahin pa minsan-minsan O yung yung mukhang hindi naliligo. Hinahanap mo pa rin ba si Duterte? Hindi ka ba napahiya? Hindi kasalanan ng mga Duterte yung baha? Mga bugok ang putya. Pare-pareho kayo. 3 bugok. Maravillas, Bukbok, at saka yung si Ligo. Dehin Goli. I will deal with the ICC myself. Yung iba, tahimik lang kayo, mga amuyong lang kayo. Wala po kayong bilang Kulang kayo. Yung mga medyo may bilang lang po ang binabanata natin. Yung mga walang bilang na gustong pansinin ko sila, kulang kayo dyan. Palaki muna kayo ng channel. Pag malaki na kayo, yan, baka sakali. Pero yung gamit ng video ko, na maliit pa channel nyo, gumagamit na kayo ng video ko. Akala nyo lang wala akong topak, akala nyo lang wata-wata lang ako. Hindi nyo ba alam kumakain ako ng mic? May sapaw po ako. Isang report lang yan, tanggal yung channel nyo. Kaya kung ako sa inyo, magbubura na ako ngayon pa lang. Gamit-gamit Kung ang tinatanong nyo tungkol sa mga copyright, kapwa nyo rin bugok. Meron isa, tuwan-tuwa, laging ginagamit yung channel, yung yung mga video ko Pinasasakay lang kita, Brad. Kala mo lang, wata-wata lang ako, di ba? Mangkanor, di ba? Sige, sakay-sakay ka lang. Yung pag marami na, para isang report lang, laglag yung channel mo. Simula ka na naman uli ng paparami ka naman uli, di ba? Dadalaw ka na naman sa lahat. Ano ka na naman uli? Punta. Basta ang ko is they do not have the jurisdiction over here or the person. Diyan lang kami magkakatalo. Hindi ko kailangan si President Marcos. Okay. Malinaw po sa mga pahayag ni Pangulong Duterte na kahit po hindi po umaksyon na pumabor sa kanya si Pangulong Marcos, kaya niya pong labanan yung ICC dahil walang jurisdiction. No? Matatalino po sila. Marami po siyang abogadong matatalino. Kaya natitiyak po natin. Pero nagpapasalamat po kami kay Pangulong Marcos. No?
Kasi nilinaw niya po yan. Ang dami po naguguluhan. Eh. Marami kasing mga follower nyo, Pangulong Marcos, alam nyo, maraming mga follower nyo, galit na galit kay Tatay Digong. Hindi ko alam kung bakit. Samantalang nagamit nila yan si Tatay Digong, marami dyan. Nagsimula na Duterte vloggers. Aminin nyo sa sarili nyo. Nagsimula kayong Duterte. Ngayon, ang tawag nyo na kay Tatay Digong, Maudigs, si Digong, yun. Ang tawag doon, kabutihang palad. Yun yung kayo, yung mga mukhang mababait. Yan, si Kuts Bukbuk. Bait-baitan ng peg. Okay, punta po tayo sa iba pa. Merong magandang sinabi rito si Pangulong Duterte. Ito po, ang sinabi ni Pangulong Duterte, bakit ayaw niya po yung ginagawa o yung napapabalitang ginagawa ng ICC ngayon. 'Di ba? Kung babalikan natin, pinagmamalaki, isa lang na may nagmamalaki, si Trillanes, no? Kung babalikan po natin, pinagmamalaki po ni Trillanes na yun nga, yung meron ng mga investigasyon, malapit nang lumabas yung ICC na medyo pinaniniwalaan naman ni Harry Roque. Kaya hindi na pagkakatulog. Nakatulog ka na ba, Harry Roque? Attorney Harry, tulog ka tapos takbo ka sa susunod na eleksyon. Iboboto ka namin. Huwag ka mag-alala. Okay, ito po ang sabi ni Pangulong Duterte. Ito po ang kanyang paninindigan. I am a Filipino. The law guarantees me. Itong clause ng Constitution sa Bill of Rights natin. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the clause of the Constitution. Ang ginamit ng ICC dito, inquisitorial, adversarial ang kanilang preliminary investigation. Kaya dyan pa lang, bagsak na sila. Bakit po bagsak? Wala silang preliminary investigation and I am entitled to that. At saka, anong ebidensya nila? Wala, chismis lang. Okay. Siyempre, nag-research tayo ng konti. No? Paano ba yung preliminary investigation dito sa atin sa Pilipinas under ng Constitution? Ganito po yan. No? Ito po, pag biglang lumabas yung ICC warrant of arrest, ito po ang nilalabag ng ICC. Yun mismong konstitusyon ng Pilipinas. Kaya po, wala na silang jurisdiction, lalabagin pa nila. Ano po ba yung preliminary investigation? Ito po nakikita natin sa lahat to eh. Kita natin to kay Bantag, nakita po natin to sa mga kasong mga sikat, no? Una, meron nagrereklamo, di ba? May complainant. So yung complainant sa prosecutor, it's either yung nasa mababa sa municipal or yung mga nasa city prosecutor, regional prosecutor, no? Meron po mga prosecutor 'yan. Titignan mula dun sa pagko-complain, katulad po ng ginawa nito ni nag-complain po to si Franz Castro, di ba? O may complainant. Tapos pag may complainant, pag-aaralan nila yung complaint. Pwede po kasi nilang outright kung walang basehan yung complaint, ibasura. Pero pag hindi po nila binasura, ano po yung ginagawa kadalasan? Ano po ang dapat gawin? Kung may nag-file sa'yo ng complaint, may due process, kung ayaw mong ibasura, dapat pinasasagot mo sino? Yung mga kino-complain. Yun po yung due process. Sa ating nabalitaan, wala pa pong pinasasagot. Paano mag-i-issue kayo ng warrant of arrest kung hindi nyo pa pinasasagot? Di ba ganyan yung kay Bantag? Yung pagkuha pa lang ng complaint, balitang-balita na nun, di ba? Hindi siyang kumuha mismo dahil lang kumuha, abogado niya. Oh. Tapos sinagot. Kailangan sagutin niya na within, hindi ko lang check kung ilang araw pag natanggap mo yung complaint.
Wala nga natatanggap si Pangulong Duterte. Ano yan? Warrant of arrest agad? Hindi nyo man lang pinasagot yung panig ni Pangulong Duterte. Yun po yung pinagkakait sa dating Pangulo ng Pilipinas na tinatawag nito ni Coach Bukbok na si Digong. Ngayon, tawag nyo rin Coach Bukbok kasi bastos eh. Dating presidente eh. Ikaw ngayon, bukbok ka na lang. Wala akong pakialam kahit na ano itawag mo sa akin. Basta magmula ngayon, bukbok ka lang. O yan po. Hindi po pwede yun. Napagkaitan yung dating Pangulo ng Pilipinas ng due process na pinagkakaloob po ng konstitusyon natin. Yan po yung gusto nila. Pag may lumabas na warrant of arrest, wala pong due process yan. Hindi po pinasagot. Hindi po nakita ng Pangulo kung ano yung kinukomplaint laban sa kanya. Bakit kayo mag-i-issue ng warrant of arrest? Kaya kalokohan lang po yan, no? Hayaan na raw. Hindi po kaya po ni Pangulong Duterte yan ayon sa kanya. Di umano. Di. Ayan po, hindi po di umano yan. Talagang sinabi yan ni Pangulong Duterte na yan. Titignan ko lang kung meron pa. Alam kong time na. Masyado tayo nadala rito kay Bukbok eh. SOCMED platforms ng SMNI, nais din ni Brosas na i-cover ng mandato ng NTC. Hindi po pwede yan. Ito pa isa, di ba? Kaya ito, pangatlo na po. Kaya alam mo, merong babasa kanila eh. Binababaan lang kayo ng command. Ito na naman. Kung matapang ka Baste, dapat sinugod mo. Kung matapang daw si Baste, dapat sinugod niya raw dahil nasa Davao City si Pangulong Marcos. Alam niyo po, katulad ng sinabi ko, mayroon pong official na business si Pangulong Marcos doon. Dalawa. Yung inauguration ng Davao City bulk water supply at saka yung regional assessment sa nangyari pong pagbaha, no? Tapos akala yata nila dapat sumugod si pag sumugod si Baste, pag nagpakita ron, sasabihin niyo naman, patrying hard, matapos mo, masyado naman TH yung mayor na yan. Matapos niya sabihin na masyadong peke, di ba? Nananawagan siya na mag-resign tapos siyempre pag naroon ka bilang mayor, babatiin mo yan, di ba? Alam nga namang hindi naman po peke yung mga Duterte. Si Pangulong Duterte naman po, pinaliwanag, ayaw ko sana ipaliwanag eh. Kaya lang, baka hindi na uunawaan nung engot-engot na Coach Bukbok. Natural po na hindi magpakita ron. Bakit naman magpapakita yung dating Pangulo kung hindi naman siya imbitado? Ang tawag po dyan, ginagalang mo naman yung dating Pangulo. Hindi yung, ako Pangulo, nasan yung dating Pangulo? Bakit hindi nagpapakita? Pwede ba yung ganun? Davao City po ang pinuntahan, hindi po nagpunta sa bahay. Kung nagpunta sa bahay ni Tatay Digong, natural, haharapin niya. Wala naman silang away. Nagpalitan lang sila ng akusasyon. Ng bangag versus fentanyl. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo sa inyong mga reaksyon. Una